Thank you, Mr. Chairman. Magandang tanghali sa ating mga colleagues. Madam Chair, magandang tanghali at sa lahat ng ating excuse me, bisita, ating witnesses, Mr. Cuervo, city officials of Makati. Vice Mayor Mercado, let me read this first. No? Ito ay nasa Psalm 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. No? I know you are a man na may takot sa Diyos at alam ko nag-oath ka na kanina. At hindi madali na mag-testify laban sa isang mahal mo or dati mong kasama. But can you tell me with a straight face and looking us in the eye na lahat ng sinabi mo dito ngayong hapon na to, kaninang umaga at ngayon ay totoo? Opo. So regardless of the souring of your personal relationship or regardless kung magkakabati kayo ay ikaw ang nagsasabi ng totoo? Opo. Hindi mo ba excuse me, Vice Mayor, medyo still recovering from some asthma, no? But hindi ba sinabi sa iyo na mahirap kalaban ng Binay? Kasi ako mismo, bago ko sumali, by the way, hindi ako ang nag-file ng resolution na to at hindi ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, tulad ng sinabi ng ibang kolumnista. Pero sinabi na sa akin, matibay kaaway yan, may panggastos yan, magaling sa media ops yan, titirahin ka niyan. Kung may businesses sa Makati, lagot kayo dyan, no? Ikaw, dati mong kasama, so marunong, alam mo kung paano lumaban o hindi. Ikaw ba ay nakatanggap din ng mga warning shots bago ka pumunta dito? Wala naman po akong natanggap na warning shot, pero marami pong mga tumatawag sa akin, pero hindi ko po binigyan ng pagkakataong makausap ako. Pero nabanggit mo nga kanina na sumulat ka na sa iyong pamilya. Tama ba? Na sinabi mo na sa pamilya mo na kung may mangyari sa'yo, alam na nila or something like that. Hindi ko masyado naintindihan kanina. 2012 ko pa po ginawa yun na kinausap ko na ho ang aking may bahay, ang aking mga anak, na sinabi ko sa kanila kung may mangyari sa akin, meron akong sulat na nasa wallet ko, binigyan ko po yung may bahay ko ng isang sulat, binigyan ko rin yung aking isang anak na babae. Bakit po ba ginawan tatlo? Kasi alam ko po na kung may mangyari sa akin, kukunin ng pulis yung wallet ko. Pwede pong mawala yung isinulat ko doon. Kaya ako ho ay nag-iwan ng kopya sa may bahay ko at sa aking isang anak para kung sakali mang mawala o kunin nung gagawa sa akin ng hindi maganda yung nakasulat sa wallet ko, meron hong ibang lalabas na sulat kamay ko. Well, kaya ko po sinasabi, Sir Vice Mayor, yung I'm trying to look at your mental state Kasi kung kami ni Senator Coco o kami ni Senator JV ay best friends kaming tatlo at magkakagalit kami at magte-testify ako laban sa kanila. But alam kong halimbawa si JB hindi makabasag pinggan, ibig sabihin napakabait. Hindi ako magsasabi sa misis ko na pag may nangyari sa akin si JB yan, no? So, ibig sabihin sa isip mo, alam mo yung kakayahan na gagawin sa'yo. Kilala ko naman po yung kaibigan ko dati. Mahaba naman po ang panahon pinagsamahan namin. Kaya ho ako, ayokong magbintang, pero naglalagay lang ho ako ng isang bagay at sinabi ko sa pamilya ko na kung sakaling may mangyari sa akin, eto lang yan. Walang iba. Dahil wala naman po akong alam na ibang kaaway. Well, Vice Mayor, hindi ko pababayaran sa yung lunch dito ngayon, pero dala mo ba wallet mo? Dala ko po. Nandiyan ba yung sulat sa wallet mo? Nandito po. Para malaman ko lang na totoo sinasabi mo at yung page patatayuin ko sa likod mo, pwede bang ilabas mo yung sulat at mahaba ba? Maikli lang naman. Kapraso lang po yung sulat. Pero pwede bang basahin mo para naintindihan namin yung nakalagay? Then I will go to the substance of my questions. I just want to know kung ito'y kasi protection mo rin to, Vice. Ako, sanay na ako na pag ako nag-expose, tinitira ako kaliwat kanan, may nagpa-file ng kaso. Pero katulad nung sinabi mo, hindi ka pa naman willing magpasailalim sa witness protection. Naranasan ko rin po yan nung nilabanan ko ang dating first gentleman, nung nilabanan ko si dating Senator Enrile. So, kung pwede po, basahin nyo na po sa amin para malaman ko lang nandyan or kung hindi nyo naman po
Dahil just inform you, walang compulsion po kung gusto nyo. Kung gusto nyo basahin, kung ayaw nyo basahin, sabihin nyo. Para malaman ng publiko na hindi kayo nag-iimbento na talagang meron kayo dyan sa pitaka nyo. May I ask one of the pages to stand behind, baka resibo yung binabasa ni... Napaka-bigat po sanang basahin ko to, pero kung hinihingi po ng pagkakataon, malungkot man ako, babasahin ko po. Sige po. Konsensya kasi namin, Vice, pag may nangyari sa inyo So gusto ko lang siguraduhin na you're protected, no? Sige po, basta out of your volition yan, your voluntary Ginawa act. ko Sige po po. ito ng November 1, 2012. Ang sabi ko po dito, sa aking pamilya at sa kinauukulan. Nitong mga nakaraang araw ay napapansin ko na may susunod-sunod sa aking mga lakad. Kung sakali po na may mangyayari sa aking masama, wala po kayong uusiging iba. Wala pong gagawa sa akin ng masama, kundi ang pamilya Binay lamang. Open close parenthesis po, Vice President Jejomar Binay. For the record naman, Vice, yan ay opinion mo at sarili mo lang at dapat para sa pamilya mo lang. Ako naman po humingi para lang may proteksyon ka rin naman na Vice, no? Mr. Chairman, at this point, no, I don't want to make a big thing out of it, but it's a criminal offense to try to stop a investigation. And para sa akin, napakalaking coincidence naman na yung magfa-file ng kaso sa akin at sa aking may bahay, sabay ng hearing 10 o'clock at etong dalawang abogado na to ay tuwing Huwebes ay nagpa-party kasama ni Congresswoman na Binay sa kanilang bahay sa Dasmariñas at alam namin yan dahil misis ko'y sumasama sa kanila doon, nakilala yung lawyer. Pero in the same manner na may bintang sila, may bintang kami, I am submitting to the committee the COA reports that says that there is no ghost employees in the city of Taguig sapagkat verify nila isa-isa. Number 2, I am submitting the special audit of COA which says, and these are public records, that the 165 million na binibintang sa akin na pork barrel, 2.7 million lang po ang question sa akin at documentary lang. Yung 162 million po ay kay Congressman Dueñas, kay Senator Enrile, hindi po sa akin. And lastly, Mr. Chairman, yung kaya pong ginawang plunder para yun ang headline at yun ang pinantakot naman talaga sa akin. Na pag tinuloy ko to at nag-attend ako at tinuloy ko yung pag-ano sa kanya, makakabasa ako ng headline sa mga dyaryo na plunder. Ang pinalabas po nila, Madam Chair, yung buong 3,000 na empleyado na binerify isa-isa ng COA, pinalabas na binulsa namin yung buong 300 million. But I will show you the Binay family fairness and difference. I will submit myself to any investigation. Whether you would want to chair it, Mr. Chairman, or kung gusto ni Senator Binay siya mag-chair, I will pass this to you now. I will also ask the suppliers all around the Philippines of ambulances to give you the price of brand new kasi ang price na sinasabi sa media ay second hand, no? Alam mo, Vice, maswerte nga ang Vice President nung sinabi yung cake at pupunta na ako doon, no? Takbo ka agad yung Channel 2 sa office ng administrator, tinignan yung PO nyo, in-interview pa yung mga senior citizen. Sa amin, wala man lang po pumunta sa Taguig para bilangin kung may ghost at wala man lang pumunta sa supplier. Having said that, fair is fair, limited yung space sa news. Ang importante po, malaman ng tao kung anong totoo o hindi. But I will stop there and will not criticize Mayor Junjun, Congresswoman Abby, or Senator Nancy because naawa ko. Dahil usually yung ama ang nagtatanggol Pero ito yung ama ang nagtatago sa likod. But let me make an open invitation to the Vice President to come here and face his accusers at isa-isang sagutin. And I will do the same. Kung gusto nila si Senator Nancy wag dito sa Senado mag-hearing, doon tayo po sa session hall ng Makati City. Pupunta po ako. Dahil I'm innocent and I'm not afraid to face anyone who says that we stole a single cent, no? But Mr. Vice Mayor, please forgive me, no? I know you're still in the process. Sa opisina ko po natulog si June Losada nung siya po ay nag-witness dito. Si Benhar po nilapitan ko at pinagdasal ko, no? So alam ko po, mahirap yung transition na barkadang-barkada mo, nagka-problema kayo,
hindi ibig sabihin na lahat na ng pinagsamahan nyo, ilalabas mo. But ang problema po, bukas na bukas, yung hatchet job sa'yo mag-uumpisa o baka mamaya pa lang. Diba? Kung sino ka, ano, or baka mamaya lalabas, ikaw pa nag-overprice nitong lahat eh. Nakahanda naman po akong harapin lahat eh. So, kung anumang tanong, anumang bintang, kay personal command, kay ano command, nakahanda naman po so ako. with that, Vice, payagan niyo po ako na konting tanong, no? Just to, para lang hindi malabnaw o hindi, para malinaw yung news eh, no? Kasi, dito mismo, sinabi ni Mayor Junjun, he agrees, hindi niya alam magkano presyo. So kung hindi niya alam magkano presyo ng pundasyon, hindi niya alam kung overpriced o hindi, at inamin niya na it is possible. Pero ano sabi ng Vice President? Spekulasyon yan. Eh hindi naman kami nag-speculate, anak niya eh. Anak niya ang mayor ngayon, anak niya ang may alam. So I don't want to say na speculation, and to be fair to Atty. Bondal, nireview ko yung records. Ang sinabi mo last hearing, 1,000 sa pagkaalam mo, pero wala naman talagang may alam magkano, and then you were cut off. No? You were cut off at that point. So ang pagkaintindi ko, you're asking the committee to find out magkano talaga. And ang pagkaintindi ko sa sinasabi mo kanina, Vice, kung ikaw, senior citizen, hindi nakatanggap, so maaring 300 isang cake. Pero kung 60,000 ang senior citizen at 40,000 lang nakakatanggap, meron 20,000 na nasaan yon or something like that, no? So let me clarify. When you say that Senator Nancy is in charge, what do you mean? Binabantayan niya, or is she oversight, or negosyo ba niya yon, or please elaborate para lang maintindihan, then I'll leave this topic. Ang alam ko po, negosyo niya talaga yon. Although wala po ako talagang, hindi naman po ako naghanap ng dokumento dahil magkakasama naman po kami noon. Basta ako ho, alam ko talaga, negosyo niya yon. Actually, kino-question ko nga ho yun eh. Dahil ang sabi ko, pati ba naman yung cake, ang liit na bagay niya, pwede namang magnegosyo ng iba. Siguro, hilig lang po ni Senadora na mag-bake ng cake. Kaya talagang pinangatawanan na yung paggawa ng cake na yun at pagdi-deliver. In other words, Sir Vice Mayor, you're confirming, you know, whether you call it gossip or an open secret, kasi matagal nang pinag-uusapan yan sa buong Metro Manila. So you're confirming a open secret that the Binay children, when the Vice President was mayor, were doing business with the city. Si Nancy Binay lang po. Okay, si Nancy po. Going now straight to the building, no, and of course we'll give our colleague all the opportunity. She inhibited for this, but she can come to explain, or she can have the different venue. Of course, she'll have to defend herself. And, Sir Chairman, unang-una na ako magsasabing, innocent till proven guilty, pakinggan din natin sila. No? But, at this point, Mr. Chairman, may I ask that we subpoena all the documents regarding the cake, including the number, the registered number of senior citizens in Makati, which were not given to the Vice Mayor, para malaman talaga natin magkano, at what point in time, biniding ba to, and everything, no? Sino po namamahala sa departamento ngayon yan? So, di ba once na yan ay binid, Vice, may nagsusupervise niyan, kasi hindi naman dadating ang cake automatically, may tatawag dyan, just before I leave this topic, may tatawag dyan, paki-deliver ganitong cakes dito, etc. Anong departamento po yun? DSWD po. Nandito ba ang DSWD? Dito ba ang City DSWD, please? Kayo po, ma'am? Miss De Vera? Good morning, Mr. Senator. I was the former head of the Social Welfare Department. So, ma'am, paano po yung sistema? Pag-o-order kayo ng cake, every day ba yun? Every month? How do you deliver and get? Every day po kasi we have the data of all the senior citizens of Makati. Sige po. Kasi Tapos saan binibigyan kinukuha po po? sa social welfare, binibigyan po ng blue card. So nakikita po doon kung ang date of birth nila. So nalalaman po namin kung kailan ang birthday nila. Tapos sino po nagde-deliver, ma'am? Actually, the staff of the Social Welfare Department delivers the cake. So walang cost? Ang cost lang yung tao niyo? Wala tong... Opo. Yes, sir. Okay. And then, saan nyo in-order yan, cake? Sa supplier? Ito po, supplier. Saan ang base ng supplier? Cups and mugs by your honor. Ever since po ba, nang nag-start si Vice President bilang mayor, yan ang supplier, or umiba-iba over time? Yun po ang supplier po.
since 2010, Caps and Mugs Sige. Kitchener. Can you submit na lang the documents related to that? And Senator Pimentel would like to ask, ilan ang senior citizens sa Makati? Opo, we will do that. I will. But offhand ho, during your time, ilan ang senior citizens? 40,000, 50,000? It's more than Mr. Senator. I think it's 100,000 now. Okay. Sige. 100 But can we citizens. have that data? We'll Yes. allow you to look at your notes, Yes, ma'am. I will inform the head of Okay. the social welfare present Thank to you. submit to you the list. Sige. Para lang maput to rest yung issue na yun. Hindi ko nga alam ba't napasok yan. Bago But- natin iwanan, did Cups and Mugs Kitchenette win the contract through public bidding? Opo, yes, Mr. Senator. Part of the papers you submitted, Attorney Mendoza, to us, kasama po ba yan dun sa batch of papers? Yes, Your Honor. The proof of the bidding? We attached. Actually, we attached the contract, but we can supply you the Yeah, bidding process. just to prove just to prove that it was bidded out. Yes, Your Honor. Thank you. Anyway, we'll look at the price from before and the number and get to the bottom of that issue.